para sa amin, happy na rin kami nakuha namin siya kasi... Parang wala ring choice. Tapos yung gwapo, tapos yung pagkagwapo niya, nag-i-evolve talaga. Kami po ni Spencer is magbilas. Magbilas po. Magkapatid po yung asawa namin. Ah, okay. Magbilas po sila, pero magkaiba ng bias. Siguro ang pinakatampuhan lang talaga is yung mayroong isang niligawan at niligawan din, yung gano'n. Oh. Yung nagkagusto Sino doon sa... yun? Sino yun? Sino yun? Sino yun? Actually, wala na po sila rito. Hindi totoo. Yung totoo. I mean, kaya Spencer, Danilo, at least okay na kayo. Pag wala siya, o-order kami sa mga mamahaling restaurant. Magugulat siya, magagalit. Ba't ang laki ng bill na Yun ang pinaka. Ang galing. Tsaka pag alam po nila. Pag alam po, sobra pa. Magandang araw Pilipinas at sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Welcome to TikTok with Aster Amoyo. Sa araw na ito mga kaibigan, ay isa na naman pong special na celebrities ang ating makakakwentuhan. First time in our program at first time din silang nagkasama-sama bilang grupo. Isa sa mga dance icons ng 1990s up to 20,000. Mga kaibigan, nagbabalik as one group. The one and only, let's all welcome the Street Boys! Thank you po. Mga kaibigan, para sa kauna-unahang pagkakataon, ako, nagbakal pa ako doon ha. For the very first time, hahawak po ako ng kodigo. Hindi po ako sanay na may kodigo eh. Dahil baka magkamali po ako, kayo na po ang bahala magpasensya. Kasi sabi ko sa inyo, during the time na aktibo pa ito, active pa rin naman kayo, di ba? Hindi kayo as a group, di ba? Mga bagets pa ito when I was still with Octoart. So, first time, more than 2 decades. Di ba? More than 2 decades. They're here. 3 decades. 3 decades. Wow! Napaghalata ang aking edad. Masyado mo ini-emphasize. Anyways, kumusta na kayo? What's the reason kung bakit nabuo kayo? Para lang po sa inyo, tita. After po nito, mag-iwalay-walay Yan ang gusto ko eh. Yan ang gusto ko eh, di ba? Umuwi sila, umuwi yung mga Umuwi sila. taga. Yun ang nga, grabe. Kasi, alam niyo mga kaibigan, most of them, wala na dito sa Pilipinas, ibang bansa. May Canada, may Scotland, may UK. May Singapore ba? Wala po. Walang Singapore. Dubai. Akala ko yung isa Singapore eh. Diba? So anyway, isa-isahin muna natin. Simulan muna natin dito kay Bong Navarro. Nakamuntik naman. Actually, parang di ko alam kung sa lingkit eh. Nakamuntik hindi mapasama sa grupong to. Opo, totoo po yun, tita. Ano? Anong nangyari? Kasi ganito po yun. Maikling kwento lang po. Nag-audition po ang Street Boys. Nagsama po ako ng kabatch ko sa Santa Clara nung high school. Napakagwapo po noon. Pero hindi po siya masyadong sumasayaw. Okay. Mas aktibo po ako sa kanya. Bakit in-emphasize mo yung napakagwapo? Yun po ang dahilan kung bakit po siya gustong kunin. Okay. Oo, kukunin po siya dapat. Seryoso ka dito or... Hindi, seryoso pa po ako noon. Okay. Sige. Nung nag-audition po kami, so pinapatawag na po lahat ng mga nag-audition. Ang tinatawagan po pala, nabalitaan ko, yung kaibigan ko, yung batchmate ko po, nagwapo. Kaya po nung si Direk Chito, nung dumating, pinapila po lahat ng mga nandoon na pinatawag. Iniisa-isa niya, bigla siyang napatingin sa akin, napadouble look eh. Tapos biglang tinawag yung choreographer, sino yun? Sino yung isang payat na gano'n? Ay, yan po yung taga Santa Clara. Ay, hindi yan. Yung gwapo yung pinapatawag. So, nagkamali ho ng tawag. So, ako yung napapunta doon, yung isang kagrupo ko sa isang dance group naman. Okay. At tinanong naman ni Direk Chito, simple lang eh, sumasayaw naman ba? Opo, sumasayaw. So, yun na po nag-start. Para pong sa akin destiny po talaga eh. I believe you. In order. Iba yung dumating. That's Menard. Opo. That's Opo, Menard. Siya po ang Menard po. dating lead. Ikaw yung Ako yung leader leader ng namin. grupo, di ba? Okay. In fairness naman po kay Bong, sobrang magaling sa sumayaw nga. So, para sa amin, happy na rin kami nakuha namin siya kasi... Parang wala ring choice. Tapos yung gwapo, Salamat. tapos yung pagkagwapo niya, nag-i-evolve talaga. Hindi, kinuha ko yung sa...
So, yun po yung nangyari. So, yun nga, yung kwento niya yun, nakialam na. Teka, originally kasi, dapat 8 lang kayo. Yes po. Spencer. Actually, 13 po kami lahat na nakuha ni boss. Ah. Pero sa training, sa talagang hirap ng training, yung iba nagko-question na bakit ang tagal na namin nagte-training pero hindi kami lumalabas sa TV. And then, na tagal-tagal, yung iba hindi na bumalik. Pero kami, nagtiyaga kami na talagang nagulat, doon kami na na 8. Anim na. Ang original. Yeah, Yung- supposed to be 6 yung nasira. I think yung iba, hindi natagalan yung Yes, training dahil sa sobrang hirap. Okay. So, nag-quit. Hindi na bumalik. Sumakit yung katawan, hindi na bumalik. Tita, ang original po, ako, si Jong, si Michael, Spencer, si Maynard, tsaka si Joseph po. Joseph Kami yung po. original. Kami yung original. Kami yung nagtiis talaga mula since day one po na training. May sinasabi si Michael. Akala ko parisyon lang. Kami po yung nagtirang nagpa-practice every night na kandila lang po yung ginagamit namin. Ilaw. Pag sa brownout dati, Wow. Pero si Direk Chito, ang gusto niya, hindi, tuloy-tuloy ang rehearsal para hindi mabura sa isip niya yung choreography. Direk, mabili kayong kandila. tsaka yung Ganun sa uso nun yung cassette yung tape battery na malaki. Yung baterya. Okay, simulan muna natin history ng Okay. Street Boys. 1993 kayo nabuo. Opo. Of course, lahat kayo nag-audition sa Equinox. Equinox Ah, di ba? In Makati. Yes In po, Makati Pasay Road. ito. So, 11 kayo lahat, Yes. di ba? Ang original members lang na nandito, ilan lang kayo? 6? Anim po. 6 lang kayo. 6 po. O, paano napadagdag yung iba? Okay. Bali kami po ni Joey Andres, sumali po kami ng contest sa Itbulaga Dance Contest. Tapos kami po yung nag-champion. Then kinuha po ni Tita Jilly yung number namin. Tapos pinasa po kay Direk Chito. Tapos tinawagan po kami ni Direk Chito para kuhain po mapasali sa Street Boys. Okay. At Anong contest yung Anong contest yung Direk. sa Itbulaga. Contest po yun ng UMD. Universal Actually, akala namin, kaya kinuha ni Tita Jilly yung number namin. Sa UMD kami ipapasok. Ilalagay, ayun. O kasi at that time na magsimula kayo, sikat na Yes, na ang po. United Yes. Motion Dancers, Yes. UMD at saka Octomanovers. Di ba? Yun ang mga sikat na dance group at that time. So, pero nung lumabas ang Street Boys, parang Bini na matagal kayong kinamp, di ba? Bago kayo inilabas. Nung lumabas kasi Training kayo. po muna. Di ba? Training po muna. Training. Gaano katagal ang training, Maynard? O ikaw, Nico? Kasi po ako, hindi ko naranasan yung training nila, yung hirap na, kinukwento na lang po nila sa akin. Kasi sumali po ako after a year ng Street Boys Okay, po. I see. Tinawagan po ako ni Boss Chito, nag-aaral po ako nun sa college. Hindi po ako makapaniwala na si Boss Chito yung kausap ko. Sabi ko pa, uwe, bingo. Kasi hindi ko makapaniwala eh. Sabi ko, sino, paano niya na lang number ko. Tapos sabay nung sinabi niyang, pwede ka ba bukas mag-audition? May pasok ako, sabi ko, pwede po. Absent ako. Kasi po, may grupo po akong iba, Dance Entertainment, nagsasayaw kami. Idol na po namin sila. Ina-idolize na po namin Oo, sila. Ginagaya namin sila. Oo. So sabi ko sa group sa grupo ko, hindi na ako sasayaw, mag-aaral na lang ako unless kukunin ako ng Street Boys, which is a figure of speech po kasi idol namin sila eh. Wow. So parang dream come true na rin sa akin yun. Wow. Pero si Nico kasi sikat na to sa dati, sa Isitan ba? Okay, Kuya Oo, Arca. Crystal Boys. Starka with Kuya Kumpang. Bakit po? Sa Isitan po. Bago ba kayo nag-audition sa Street Boys, affiliated na ba kayo sa ibang dance group? Sa ako po hindi. Si Bong may, Ako may grupo grupo. rin. Opo. Ako hindi. Spencer, Danilo. Nung meron pong bakasyon nung high school ako, pero idol na talaga namin ng mga Street Boys. Nung Parang si group Nico ko, rin, okay? Sinali lang po ako sa group for 1 month, Okay. tapos sumayaw-sayaw. Pero yun lang po yun. Yun lang po yung pinaka-background ng dancing ko. Pero yung sa tumbling po talaga, is tumatumbling po talaga ako. Because of them also. So after a year din, nagsumali this ka? was 1999 po ako nag-audition sa kanila. So sobrang tagal na. Right after nung... They were about 6 years old na. Opo. Oo, di ba? As a group. Sumali ako ng Mr. Pogi sa Itbulaga. Okay. And right after po nun, May tinanong champion ako ka, kung... di ba? Yes po, nanalo ako nung Kailan? Mr. Pogi. Tapos, tinanong ako kung gusto ko daw
mag-audition sa kanila. Siyempre, sino ba namang hindi? Kaya go po talaga. Michael, original member ka ng Meron din grupo. po akong dating dance group sa Mandaluyong. Bakal Boys, di ba? Oo, Bakal Boys. Oh. And then Oh, yung hindi nga. Opo, hindi pa. Kasi iba yung direct alam mo yung connotation ng Bakal Boys before, di Ito po ba? yung kiniilong. Oo, di ba? Bibenta po. Kinukuha ng mga manoli, mga bakal na manoli. Hindi, may ibang... Hindi, may iba yun. May iba yun. Yung Iba Bakal yun. Boys sa Okay. mall. Ito po yung kwento po, doon po sa Hot Rocks Disco, may mga iba-iba pong dancers doon at doon ko po narinig yung merong audition sa Equinox. So dinala ko po kasi bata pa ako, hindi pa ako nakakapunta ng Makati. So first time ko na pumunta sa Makati, kasama ko yung grupo ko. And then may nag-meet sa amin doon. Tapos tinignan kami isa-isa. Ako lang po yung pinababalik. Yung kagrupo ko tinabla. Wow. Sabi niya, oo. Tinabla. Tanong niyo po kung saan siya nakatira kasi hindi pa po siya nakapunta ng Makati. Ngayon tanong niyo po kung saan siya nakatira. Saan ka nakatira at that time? Sa At that time? Mandaluyong nga po. Tawid lang yun, Makati. Di ba may tulay lang doon? So in other words, Mandaluyong. wala kang pamasahe pa noon, no? Oo, wala pa Wala pang pamasahe. pamasahe. At least honest siya. Okay, walang pamasahe. And then the time na po na yung araw na po ng audition namin, which is si Joseph po is kababata ko sa po kami ng kapitbahay kami. Sabi ko hindi ako pupunta mag-isa ron kung walang kasama. So ito, gwaping eh. Gwaping to si Joseph Oo, sa amin dati. oo, may foreign blood yan eh. Okay. Sinama ko siya doon sa Okay. audition namin. Joey, ikaw naman. Dahil sa hirap ng buhay na punta ko ng Maynila, pero walang allowance. So, sumali ako ng dance contest. Yung nakilala ko nga si Chris. So, nagpapasalamat ako na nag-champion kaming dalawa. Napunta ako sa Street Boys. So, oo. Si Joseph. Tulad nung sinabi ni Mike, yung merong siyang sariling grupo sa Hot Rocks Disco, hindi sinama yung mga kagrupo niya. Ako ang kinontak niya. Kasi magkapit-bahay kami, magkababata. Pero sumasayaw ka rin noon. Ako naman, estudyante po ako nun. Sa cheerleader po ako ng JRC. Cheerleader ka po. Cheerleader, yeah. Tagabuhat. Tapos sa school namin, pag may mga programs, mga foundation days, sumasayaw na rin po ako nun dati. So, ako ang kinontak niya para lang may pang-front siya sa Equinox. Kasi hindi nga siya nakarating ng Makati eh. Hindi niya. Wala pa. Taga-Mandaluyong din po ako. In other words, hindi siya lakwatsero. Oh, yun ang isang dahilan nun. Kasi mostly friends ko Makati. Yan. Oo. Kasi pag sinabi mo Makati, parang pasosyal eh, di ba? Oo, di ba? Time nga po noon, nagba-basketball pa ako. Siya sumasagot. Papasa yung microphone. Sorry, isa lang po yung microphone natin. Okay, may sinasabi. Okay, Sherwin. Ako naman po, may dance group ako before, Dance 2000. And then si Butch Rivero, pinakilala po kay Boss Chito. Kailangan daw ng parang isa na magko-cover. So, pumunta ako ng ABS. Ang first dance ko sa Street Boys show, Centennial, 1998. Oh, 5 years later. Pero to be honest, I think if I remember, nakita natin itong sumasayaw eh. Yung nag-show tayo, tapos bago, kumbaga siya yung tinuturo natin, boss, kunin niyo si Sherwin. Natatandaan. Pero ngayon, ano ka? Pero ngayon, karate instructor ka ngayon. Hindi siya karate instructor. Okay. Oh, si Chris naman. Si Chris, may sinabi ka na kanina, di ba? Yes po, tapos Okay. na po. Oo. So, si Nico. Ay, tapos na po. Oh, si Nico. Yan po yung star ka with Kuya Ompang. Okay. Pero Tita Esther, i-add ko lang to, nung nagsisimula sa original, ako yung pinakabata. Yes, I 14 remember, years yes, old, oo. and then, muntik na rin ako hindi kunin ni Boss noon kasi napakabata ako noon. So, kinausap lang siya ni Tito Resty Vergara. Ipinush, and then, pinakita ko naman yung best ko, kaya napasama din ako sa... Oh, 14 ka lang na, no? 14. Karamihan kayo na mga teenager pa at that time. 16. Ito, 32 ka na nun. Teka. Start. Teka, sige. Ilang taong ka, Nico? Nag-start po sa Nung Street Boys, mag-start ka? 16 po. 16. 17 Maynard. po. 17. Danilo. 16. 16. 14. 14. 16. 16. 16 din po.
I think I'm 17 or 18 po. More. Bakit hindi ka sigurado? Ikaw, 15. Joey. 15? 15. 50 ka? Ah, Hindi, so, number ng bahay namin 15. Ilang- Mag-18. talagang mga teens, di ba? Ikaw, Joseph, 15 po. 15. Sherwin, 17. 17. Si Chris, 14 din po ako. grabe. Hindi, 14. Kami ni Oo, Spencer pero magkaibigan. paano kayo kasi mga ano pa kayo, minor de edad, mga minors pa kayo, paano kayo pinayagan ng parents nyo? Hindi po uso dole kaya. Hindi, bali tita, tinanong ako ni boss kung gusto mo talaga, kinausap niya yung nanay ko. Kasi yung father ko nasa abroad. Pero tita, mahirap. Humingi ng consent. Pero mahirap that time kasi high school kami. Karamihan sa amin high school that time. So, lahat, pang umaga, pang hapon. For example, ako po, papasok ako ng 6 a.m., uwi ako ng 4 p.m., and then may rehearsal kami ng 6 p.m. sa Quezon City. Matatapos kami siguro mga around 1 a.m. o 2 a.m. So, medyo mahirap that time. Pero kailangan talaga, tiyaga lang talaga. Oo, puyatan. Pero hindi naman na-sacrifice ang pag-aaral nyo. Na-sacrifice po. Na-sacrifice. Ito po, Okay. Na-sacrifice po. Alam nyo mga kaibigan, may isa kong kuko-congratulate dito. Si Jong. Yes, diba? yes. Oo. Bukod sa mag-isa lang siyang pumasok sa politika, tinapos niya ang kanyang pag-aaral. Yes. At hindi lang sa college siya, kahit may pamilya na siya, may anak na siya, nag-masters din po siya. Yes. Kaya alam mo, ano yon talaga. Thank you Jong. po. Grabe. Kasi po, Saludo ako sa'yo. utang ko po yun sa mga magulang ko eh. Dahil alam kong nasaktan sila nung bumagsak yun. nasaktan din na bagsakan. Totoo rin bumagsak yun. Okay. Pero, kumbaga, nasaktan sila na mas inuna ko yung pagkasayaw kaysa sa pag-aaral. Alam kong dala-dala nila yun. Kasi sino ba naman magulang ang ayaw na makatapos ng pag-aaral yung mga anak nila. So, eto na lang yung bayad ko sa kanila. At least nandyan pa sila. Makikita nila na graduate ako at kasama ko sila sa stage. Napakalaking bagay sa kanila. Kaya utang ko sa kanila at ngayon at least bayad na ako. At ito naman hindi lang basta dahil gusto kong bayaran yung utang ko. Gusto ko rin ipakita sa anak ko na kahit busy akong tao, tinapos ko yung pag-aaral ko. Para wala siyang excuse sa akin na hindi mag-aral. Alam mo, you're an inspiration to a lot of people, lalo na yung mga kabataan. O, di ba? Thank you po. Bukod kay Jong, lahat ba kayo nakapagtapos ng pag-aaral? Joseph, anong tinapos mo, Joseph? Business Administration, major in management. Wow! Sino pa ang nakapagtapos sa inyo? Ako po, nag-nursing po. Okay, And then, yes. Nag-aral din po ng vocational as a engineering. Wow! Si Chris? Ako po, 3rd year and 2 weeks. Sayang naman. Tapusin mo na, sayang naman. High school po, tapos undergraduate po. Okay. Dahil nga po sa Street Boys. Mas pinili ko po yung Street Boys eh. Which is, hindi naman po talaga dapat para sa lahat. Sa akin po, no regrets po na pinili ko yung Street Boys over my studies. No regrets. Maganda naman po yung kinalabasan. Hindi naman po lahat maganda kalalabasan. Study pa rin. Study first pa rin. Menard. Yes, siguro po yung situation po that time kasi single parent yung mom ko. Tapos nag-start po ako sa Street Boys and then kumikita po. And then after that, nagkaroon po ng chance na mag-abroad. For yun nga po yung Miss Saigon, ginawa po namin nila Nico. First dito po sa Philippines, tapos Singapore, Hong Kong. Tapos first national UK tour. Nag-tour kami for 4 years po. And then after noon, paano ba nangyari? Bumalik sa Philippines, tapos nag-13 years sa Singapore. Wow! So parang hindi na po na-fit yung pag-aaral. Pero ang natutunan namin is yung parang college of life. Yung experience po na yung iba po kasi, yung iba po kasi mayroon tayong chance makamit ng iba't ibang culture, maalam yung mga culture, ibang race, ibang perspective ng tao, yung professional. So, medyo nakaka-follow naman po kahit paano. So, yun siguro naging college ko po. For how long?
13 plus 7 plus ano. Wow. So ganun po, College of Oo. Life. Yung sa Yes. experience po. Saan ka na naka-base ngayon, Menard? Dito po sa ano. Philippines. Sa Nuvali po. Nuvali, okay. Nuvaliches. Talang sinabi pa. Hindi, Nuvaliches. Nuvali. Nuvali of the South. Ay, the North. Nuvaliches. Sosyal. Si Danilo, natapos mo yung pag-aaral mo? High school graduate lang po. Okay. Pero alam mo, there is no limit pagdating sa edukasyon. Yes po. Yes. Alam, kung gusto niyo talagang bumalik sa pag-aaral, tapusin ang pag-aaral, like what Jong did, gawin niyo. Diba? Pero gusto lang din namin sabihin, Tita Aster, na yung ano yung pinili naming path dito sa Street Boys, napakalaking tulong yung ginawa sa amin ni Direk Chito, yung tinuro sa amin bilang isang disiplinado, isang professional na tao. Kasi saan man kami dalhin, nadadala namin yun eh. Totoo. Like sila sa Maynard, nag-Saigon or nag-Singapore, lahat kami, kung ano yung mapuntahan namin, na-adapt namin yun and ina-apply namin. Kaya kung ano man yung narating namin, bilang artista, bilang host, nagagamit namin yun. So, hindi kami naliligaw. Kasi maganda yung tinuro sa amin ni Direction. That's the most important. That's the most important. Kasi karamihan talaga ng, aminin na natin, maraming kabataan ang naliligaw ng landas, di ba? They go into drugs, di ba? At nagiging problema talaga, nagiging salot pati. Yes. Hindi lang sa kanilang pamilya, kundi ng Lipunan. society, ng lipunan. Importante sa Exactly. lahat. And dahil po si John nakapagtapos na, magkakaroon po siya ng foundation para sa amin. Pag-aaralin niya po kami. Mac, MC34. Foundation. Pwede! Pwede, kaya eh. Alam mo silang Batang dalawa ni Kanye Foundation. silang dalawa ni Bong. Si Bong, Diba? sige mo na yun. Kaya po Tita Aster, sinasabi namin na yung pagiging street boys is a huge blessing. Kasi nga po nakita niyo po, wala pong napariwara sa amin. Tapos may manager kaming teacher, guardian, lahat nandiyan na sa kanya. Na isang respetadong Opo. direktor, Naging guide Direk namin Chito sa lahat. Ronyo. Walking Yes. encyclopedia po namin yan. Pinapautang. Yung paisa, pinapautang. Babali, Pati pinapasyal kayo sa Samar. At saka ah. mahal Oo. niya po kami hanggang sa mga anak po namin. Totoo yun. Actually, kayo yung mga anak niya. Kaya tita, share ko rin, di ba? I mean, yung, kasi iba, di ba, pag meron kang manager, usually may kontrata kayo. 5 years, 10 years, 20 years. Kami po nila Direk Chito, nung sinimulan niya ang Street Boys, verbal lang po yun. Respeto lang talaga. Respeto lang po na, gusto ko magtayo ng Street Boys, kung okay kayo, tuloy natin. Until now po, 32 years na po kami Wow. na magkakasama. Wow. At wala po kaming pinag-awayan about, lalo na sa pera. Wala po ganun. Kaya po, solid kami. Kaya ngayon, 11 kami magkakasama. In 32 years, andito pa rin po kami buo at solid pa rin. Respect niya, foundation niya. Okay. Babali Ano po. naman ang dahilan bakit kayo nabuo? Kayong 11, considering ng ilan sa inyo, kasama na dito si Spencer, si Joseph, si Michael, Sherwin. Wow, 4 na ang nasa ibang bansa. Oh, 4 ba? 5? Apat po. Okay. Saan ka naka-base? Naka-base po ako sa UK, United Kingdom, Scotland. Okay. Teka muna, bago ko Yes. bago mo ipasa yung microphone. Nagtapos ka ng nursing. Opo. Pero nagtrabaho ka rin bilang bus driver. Yes, Correct? after ng kasi yun yung pinaka way to go to UK is the healthcare. That's I love why- your accent, ah. Hindi. Sige nga, lagyan mo nga ng accent. Sige nga. Sorry, but that's fine. Please continue. Actually, tita, yun yung way kasi na naswertehan ko dahil may employment na nag-offer sa akin. Kumbaga parang yung pinaka-way. And then after nun, nung nakuha ko yung, syempre, natapos ko yung contract, doon na ako nag-progression, nag-aral ako. Tapos, nakakuha ko lisensya ng bus driver. Sa bus driving. So, which is, mahirap siya, pero ngayon, yun na yung ginagawa. Pero bago ka umalis dito, tinapos mo muna yung nursing? Yes po. Okay. Pero hindi ako licensed. Kasi, na-offeran na ako ng I see. Okay. So, anong trabaho mo ngayon sa Scotland? Tubero po. Bus driver. Bus driver. Sa Ano po- one of the biggest company in UK. Wow. And you have It's your Stagecoach. own family na there? Yes, nandun na rin po sila, nakuha Okay. ko rin po sila. Okay. After 1 year, swerte ko nga, kasi yung iba talagang
ilang taon na nandun pero hindi nila nakuha yung pamilya nila. Pero ako, nakuha ko before. How many kids you have? Got 3 po. May 3 ka. May isa si Jong, may 2 si Bong. 2 lang ba? Apo. Okay. Mahina po Ang alam sa ko apat. Ang alam ko. Danilo. 4. I have You- 4 kids now. Okay. Saan ka ngayon naka-base? In Tarlac po. Tarlac? Doon kami nag-base because dahil sa mga kids para tahimik at saka peaceful sa community. Hindi mo hinahanap yung showbiz. Hindi na po. Mas happy na rin po ako sa life for my kids and my family. Tapos may business din naman po kami ng wife ko. Okay, that's good. Leonard. 2 po, tapos 1 coming na ulit. Oh, so maging so, dalawa. So maging Bali, 3 3 girls. Oh! Hey! Oh! Ako 6 Ang po. bayad utang. Hindi po totoo yan. May mga makilala dyan. May mga kakilala dyan. Ako po 6 kids. 6. 6. Oh, ba't 6? 6? 6 po ako. Wow. Chris? Yung totoo ha? nakikinig kami? Yung totoo, parang hirap na hirap ka mag... 8 po. I am 8. Nagulat si Tita. Si Tita. Sorry. Tita, ito yung juice ko. Juice yan! Ito juice. Sherwin. Ikaw, saan ka naka-base ngayon, Chris? Saan ka naka-base ngayon? Napaikot-ikot po. Cavite. Cavite po. Cavite. So, dito lang sa Pilipinas. Sherwin. Ako naman po, 3. And 2 then? girls, 1 lalaki. Wow. And where are you based now? London, Ontario. Wow. Lolo Sherwin. Ito yung madalas kayo magkita. Sherwin, madalas kayo magkita ni Spencer? Ay, dito, Canada po. London, Ontario. London. Okay. London, Ontario, may London. I see. All right. Okay, I stand corrected. And of course, si Got Joseph? 4 po. 4. 4. Yes. Saan ka naka-base? Base po ako sa Dubai. Oh, Dubai. Yes. Nagpapastor With po your ng family. Yes. Base po ako sa Dubai with May my sinasabi family. si Jong. Nagpapadede po ng... Then, nagpapastor po ako ng camel. Kaya pala labas yung ano mo, labas yung... Kaya pala gusto mong ganyan, Alam mo, kakaiba, no? Kakaiba. Unique yung kanyang kasuotan na ni Joseph. Medyo mainit po. Sanay po sa mainit eh. Okay. Dati po patungan ng telepono yan eh. Sinuot niya. Joey. Ako Dito lang po po, ito. 2 babae po. 2 girls. Opo, naka-base po ako sa South ko. Ang isa yo, Korea. hindi po, South Cotabato po. Siya po talaga yung, Ako. siya po yung, Alam mo, akala kong sa Korea, mapagkamalan kang Koreano. Pwede. siya po Ay, talaga yung boyfriend ni Mayor Alice. Ayun. Alice po. Ayun po siya. Tatago. Okay. Michael. Actually po, sa Scotland din po ako, kami po ni Spencer is magbilas. Magbilas po. Magkapatid po yung asawa namin. Okay. And I got 2 kids, but hindi na kids, mga adult na. Meron na po akong Apo. isang apo. Wow. 3 years old. Yeah. Wow. Pero dito ka lang sa Philippines naka-base. Hindi po, Scotland po. Ay, Scotland din. Apo, So kung- kayong dalawa. Okay. Magbilas po Magbilas. sila, I see. pero magkaiba ng bias. Okay. Kasi that time, nung kainitan ng Street Boys, si Bong ang parang alam Michael Jackson. Yes. Di ba? Grabe, alam ni Doon Tita siya, Asta, doon siya no? talaga na-identify. Doon ba sa time na talagang active pa yung grupo, nagkaroon ba kayo ng mga parang inggitan, samaan ng loob, or insecurity, nakakaramdam kayo noon? Di ba? Nangyari ba ito sa inyo? Yung microphone? Siyempre, in a way po, yung pinagsamahan po namin tsaka yung respeto namin sa isa't isa, nandun po kasi. So, I mean, all boys po kami. So, lahat naman siguro makaka-relate na all boys minsan hindi nagtutugma yung nasa isip niyan. May mainit ang ulo dito, may galit dito, may wala sa mood dito. So, same thing lang po. Siguro yun nga yung naging foundation namin medyo matatag po. Na, for example, I think Spencer yung naunang sumikat sa amin, di ba? For us, proud kami. Kasi every time na, let's say, magpa-perform si Spencer sa TV, hatak na kami.
let's say kahit sumikat si Spencer, alam mo may booking siya, hindi naman mapayag si boss na si Spencer lang yung magbo-booking. Kasama niya yung Street Boys. Then pagka may mga fans din halimbawa na mga like si Jong or si Bong or si Spencer or si Danilo, pag may shows po kami, sila yung dinudumog sila yung sikat For us, parang magkakapatid talaga po ang turingan namin. Kami pa magpoprotekta sa kanila para let's say sumakay sa van. So, hindi naman siguro po mawawala yun. Wala naman po perfect Wala po talagang perfect, pero siguro nag-get over namin yung ganong situation. Yun lang yun. Siguro ako, may dagdag ko lang po, tita. No? Siguro ang pinakatampuhan lang talaga is yung mayroong isang niligawan at niligawan din, yung gano'n. Yung nagkagusto Sino dun sa... Sino yun? Actually, wala na po sila rito. Hindi totoo. Yung totoo. I mean, yung nagustuhan din yung gusto ng isa. Yes. Pero ang maganda In other words, magkaribal. para pong gano'n. Okay. Ang maganda lang po kasi, yung tampo na yun, doon lang po natatapos sa ikot doon sa nililigawan o yung gusto. Kasi sa amin po lahat, sa sayaw po namin, exhibition na ginawa, death-defying Yes, So, totoo yun. kailangan po nung trust sa bawat isa. So, pagdating po doon sa sayaw, sa exhibition, talagang wala tayong tampuhan. Gagawin natin yung kung ano yung ginagawa nating routine, parate, safe ka, walang mangyayari sa'yo. Pero pagdating doon, after nung trabaho na yun, andun pa rin yung di magpapansinan, magtatampuhan. Kaya Spencer, Danilo, at least okay na kayo. Sila bang dalawa? Spencer, ikaw ang unang-unang pumasok sa acting, di ba? Sa inyong grupo. Okay, nung mangyari ngayon, tinanong ko kayo kanina, sabi nga ni Menard, kahit paano hindi nawawala naman yung di ba, among the group, kasi magkakaiba kayo lahat You're different individuals. Anong pakiramdam? At saka, syempre, ito yung advantage mo dahil parang one foot forward ka na sa kanila So, anong pakiramdam? Like, Actually, parang pag-iwanan mo yung iba. Hindi naman napapag-iwanan. Kumbaga, nabigyan lang talaga ako ng break ni boss. Kumbaga, para siguro nakita niya na meron akong, kasi lagi, po ako balat sibuyas po ako Konting biro nila sa akin, umiiyak ako. Lagi ako nakikita ni boss. Sabi niya, pasok kita sa acting, sa drama. Nag-click ako sa drama. Doon ako nagdire-diretso po. Yung fairness naman sa'yo. Galing ka naman talaga. Ang hindi nila alam, naging magka-love team kayo ni Aiza Sigera, na Aiza Sigera na ngayon. Paano nangyari yon? Nung sa sa Itbulaga na nag-guest kami and then suddenly na parang may naghahanap si bossing ng ipa-partner. Tapos nakita sa Street Boys, syempre ako yung nakabigyan ng chance ng break. And then, yun, biniro-biro lang and then bigla nag-click na love team na. That's wala nun, the rest is, dire-diretso na po. You were at the peak of your career Opo. nung talikuran mo, nung pumunta ka ng Scotland. Opo. It was a major decision on your part. Oo. So, Mabigat, masakit sa dibdib ko, pero I have to do it kasi po, para po sa family ko. It's for the future, sa mga bata ko. Pero which is, okay naman po kasi until now, even though naandun kami sa Bambansa, we're still contacting WhatsApp every day. Yung mga ganun. You're still in may contact touch. pa rin kay Boss Chito. Kaya talaga, kumbaga parang I'm really happy and blessed. I think everything is a joke. Okay, kailan na disband? Sabihin ko talaga na disband because talaga nangyari naman to. Walang grupo na permanente. Yes po. 'Di ba? Walang grupo na permanente. Gaano man kayo kasikat, dumarating din ang point talaga magkakawatak-watak kayo or may magkakahiwa-hiwalay kayo. So, kailan nangyari na nagkahiwa-hiwalay ang Street Boys? Ako po ang maalala ko noon kasi marami na pong umalis Si Joseph. Year 97, end of 97, 98, ako po unang umalis. Kasi nga yung family ko, brothers and sisters and their families, nasa Dubai na po. So kinuha nila ako doon. And then, nagpaalam ako sa kanila, nagkaroon pa ng malaking sama ng loob. Parang usapan namin, di ba? From the beginning, 6 pa lang kami. Walang aalis sa grupo, solid tayo. Pero, I have to make my choice for future. So, okay naman po. Okay pa naman. Pumasok si Danilo, siya pumalit sa akin. Sino ang unang umalis? Ikaw. Ikaw, kailan ka umalis? The next is... Ako po, 2005. Okay, matagal din. After the... More than 10 years din. Warriors yung movie namin, doon na ako nagpaalam kay Boss. Sinundo ka ba ni Piche, no? Ritzy? Ako naman po, 2005 si Michael. Ako naman 2008.
nagpunta sa 2008 papuntang UK. Okay. Ang nangyari kasi po dahil, yan po, isa-isa pong nag-aalisan, tapos nag-Miss Saigon, tapos nag-artista na rin po ako. Parang naiiwan na lang, ikaw na lang siya. Nag-Singapore yung iba. Si Joe, tapos nag-Singapore din yun. Mga junior. Tsaka juniors po naiiwan na sumasaya po sa Itbulaga. Actually, Parang ganun. ako na yung naging choreographer kasi ako na lang yung naiwan. So meron na kaming kasamang bago na Juniors po. Juniors. Para lang intact pa rin yung Street Boys. Yes. Para at least makita nila na ay Street Boys Buo pa rin, nagsasayaw nabuo pa rin, oo. Para at least if ever bumalik na si Buong wala, hindi na busy, may babalikan silang grupo Yes. para magsayaw ulit. Pasulput-sulput nga yun eh. ganun. Pero hindi na yung regular thing tulad nung dati, yung original group, di ba? So, anong pakiramdam na dumating yung point nga, like what I said earlier, na nagkawatak-watak na kayo, totally na-disband na yung grupo? Menard? Yung sa experience ko noon, actually, tita, hindi naman, feeling ko, Hindi kami nagkawatak. naramdaman na nagwatak-watak kami. Talaga? Nagkahiwa-hiwalay kami ng ginagawa. And we're so thankful din at Jongfong, Jongfong? Alam mo, Joseph. Si Jongfong. Nagkagugulo na. Wala kasi super active pa rin sila. So pag nakikita namin sila, may group chat kami. Everyday. So everyday, nag-uusap kami, magsasend kami ng jokes kami. So ako, para sa akin, hindi ko naramdaman na hindi na kami nagkakasama sa magsasayaw professionally or something, pero parang as magkakapatid or brotherhood, intact pa rin po kami. Yun lang yung And- Sino ang tumayong Yes, go ahead. Special thanks of course dun sa mga junior Street Boys na sumalo ng Yes. group. Kasi kahit pa paano, marami pa rin kaming followers that time na nakikita nila, ay, galing pa rin ng Street Boys, umana pa rin. So, sila yung sumalo kasi kaya dahil nga busy si Bong, nag-alisan dito dahil merong Miss Saigon, and yung iba, umalis, nag-Singapore. So, sila yung sumalo and ang maganda ron, maganda pa rin yung ipinapakita ng Street Boys kahit wala sila. So at least nung hindi na sila busy, bumalik na sila, meron silang binalikan. And then actually po, sa Scotland po kami ni Spencer, nagsho-show din po kami dun sa mga Filipino community. Kapag meron mga big event doon, kami po yung naiimbitahan. Yung nalaman nilang Street Boys nandoon sa UK, iniimbitahan po kami. Nakasama din po namin si Vong doon na pumunta din sa ibang sa big event din po ng TFC. Ang galing. Street Boys pa rin yun. Barrio Fiesta. Barrio Fiesta. Fiesta. Sino ang tumayong choreographer nung nagsisimula pa lang kayo? Si Neil Castañeda ng Ex-People po. Hindi mismo kayo? Hindi pa po. Okay. Tapos, tsaka si Dennis ng Turbo sa Hag. Kasi hindi pa kami experienced. Okay. Sisimula pa lang kami, so kailangan talaga namin ng choreographer. And maganda yon na yung unang choreographer namin, ang background niya is gymnastics. Actually, kapatid siya nung coach ni Carlos Yulo. So, kapatid siya. Kapatid niya yung coach ni Carlos Yulo ngayon. So, yung training namin, gymnastics. Kaya maraming nag-quit agad Kasi hindi kinaya yung mga training. Grabe, napaka-rigid. Saka, tita, singit ko lang, Kasi si Direk Chito, kaya po nagka-idea ng Street Boys dahil po sa pinakita rin ni Jong nung nag-audition na imbis sa sayaw lang ang gagawin, may kasamang tumbling. Dahil sa audition ni Jong, tumambling siya. So lahat po ng magiging member ng Street Boys, kailangan pag-aralan tumambling. So lahat kayo marunong tumambling? Nag-aral po. Street Boys. Question, lahat ba kayo naka-insured? Ngayon po, minum na lang ako insure. Kasi medyo, na rin Yung po, ensured na Parang hindi uso kasi yun. At that time, wala. Kasi death-defying ang mga ginagawa Andiyan na pwedeng magkanda bali-baling mabuto nyo di ba? Hindi pa siya uso before yung mga insurance. So, pero kami, dahil passion namin talaga na magsayaw at gusto rin namin talaga makilala. Kasi naiingit kami sa UMD before na, grabe, ang daming fans nito kapag nakikita namin nagsasayaw. Grabe yung mga palakpakan ng mga tao sa kanila. So gusto rin namin ma-feel yun. Kaya lahat kami talagang, kahit na mahirap yung training, halos magsumuko na rin kami. Gusto namin ito Ito yung gusto namin na yung makapag-entertain po ba.
And of course, sa tulong ni Dennis Sahagon, din isang naming choreographer, maraming ka rin siyang pinausong sayaw before pa, sa UMD pa lang, yung mga Dying Inside, di ba? Siya yung... Can you mention muna yung mga songs na mga pinasikat nyo? Grabe yun eh. Parang tumatak yun eh. Katulad ng, syempre, The Sign, Ace of Base. Yes. Eyes of Sign. Ragamuffin Girl. Sobrang mahaba to, tol. Friends, The Bomb, Marami nakaka-relate, ha? King, Oo. Pepito, Selfish, Tootsie Roll, Swamp Thing, Get Down, Backstreet Boys, Haring King. Bakit inuulit ko lang eh? Lick It. Okay. So marami. Zumba. 100 Alam nyo, plus. baliktad nga eh. During that time, ay, kasikatan nyo talaga, yung mga songs, mas tumatak sa inyo more than the artist. Yung kumanta mismo ng, Yes, di ba? Totoo yun. Yes po. Kasi tita, yun yung dati, di ba? Like sa Octarts din Oo, dati, yes, di ba? yes. Yung mga dancers ang magpapauso, Right. pagpapasikat, Yung mga kinanta dance, nila. dance Yes. moves nyo, oo. Ganun po dati. Kumbaga, hindi lang siyang isang sasayawin. Kumbaga, 10, 20, depende pag sumikat. Pinag-aagawan kayo. Tsaka lahat po ng stasyon, iniikutan Yes, natin. correct. that time. Tsaka kasi hindi naman dating uso yung social media and YouTube. Wala pa noon. Ang recording company, magbibigay sa amin ng music. O, sayawin nyo to, pausuhin nyo yan. So, papausuhin namin, sisikat sa buong Pilipinas, and then magugulat yung artist, sikat pala tayo sa Pilipinas. Papupuntahin ngayon ng recording company, yung artist na yon para mag-perform, kasi sikat na nga yung music nila rito. Right. So, Totoo yun. magugulat sila, ha? Sikat pala tayo sa Pilipinas. Kaya nagtatampo yung Backstreet Boys, di ba? Kasi dati, mas sikat po kami dati. Yes, Street totoo yun. Boys. Totoo yun, mga kaibigan. Hindi, tsaka pinasikat din natin yung Get Down, di ba? Yung Get Down Pumunta nila. sila dito, galit sila sa atin. Totoo yun. Ano ang naging dahilan? Bakit nandito kayo ngayon? At bakit buo kayo? Kasi po, magkakaroon po kami ng dance concert reunion po. Sa November 8 po, malapit na sa New Frontier. Yes. This 8 coming p.m. Friday. Yes. 8 p.m. Ano ang dapat asahan sa first time yun, no? First dance reunion concert? Yes po. Okay. Ano ang dapat asahan ng audience? Aasahan din po nila yung mga pinasikat namin, mga sayaw noon, ibabalik namin sa kanila. Tapos yung mga Gen Z, millennial ngayon, kung hindi nyo na-experience yung mga sayaw man noong 90s, ipapakita namin sa iyo na kaming 11 na hindi ko alam kung kailan ulit mangyayari to. At first time na nangyari, nagsabay-sabay na ito kami lahat, papakita namin na kaya pa namin, may asim pa kami. Kaya sana Oo naman, pambihira naman. Pero ang sasabi ko lang po, yun nga lang, after ng sayawan, ng rehearsal, masakit sa katawan, tita. Pero kaya pa rin po. Oo. Balikan ko lang si Jong. Kasi si Jong, parang ano to parang tri-media Di ba? Tri-media bang tawag doon? Kasi napasok niya ang dancing, napasok niya ang singing, napasok niya ang acting. Kayo ba lahat nagawa noon? Si Bong, nag-record ito, pero alam ko hindi ito singer talaga. He's more of a dancer and a host. At saka hosting as well, itong dalawa. Talagang tumatak ng gusto. So, yung sa acting lang, gusto ko lang din na ikwento, no? Dahil utang na loob ko rin kay Spencer to actually, pagdating sa acting. Kasi si Direk Marilu Diaz-Abaya, rest in peace. Oo. Humingi ng actor kay Direk Chito. Sabi niya, Chito, bigyan mo nga ako ng isang actor mo, baka meron ka dyan. O sige, try mo si Spencer. So, tinry ni si Spencer. Nabasa ni Spencer yung script, 1950s, period time. Sabi niya, boss, hindi ko matatanggihan ko to kasi may braces ako, kakakabit lang. Oh yes. Siyempre, 1950s, wala pang braces yung mga tao. Right. So, sabi ni Direk Chito, pasensya ka na Marilu, may braces si Spencer, ayaw ipatangkad. Bigyan mo pa ako ng isang actor, baka meron ka. Ako yung pinadala ni Direk Chito. Doon nanganak yung after ng Pusod ng Dagat, unang pelikula ko kay Direk Marilu, naging Jose Rizal. And then yung... Ang gagandang proyekto. Puro Amin, nanalo ko ng Best Supporting Actor. And then last yung Bagong Buwan. So doon na nanganak, then doon na-build up yung acting, career ko. And then, ayun. So, of course, imagine mo sa kagrupo ko rin na yung utang na loob ko dahil blessing in disguise. Oo, di ba? Sa akin napunta. Ito, Amit. Si Spencer, tinanggihan po yun dahil nga may braces siya nung panahon na yun. Yes. Inalok din sa akin ni Direk Chito. Ano nangyari? Ang nangyari lang kasi, inutusan ako ng daddy ko bumili yelo. So, hindi po ako available. Saka binigay agad sa'yo. Utang na loob ko rin pala sa iyo. Sorry. So, ang title po ng life story ni Jong, Braces.
With ice, with ice. See, With ice. alam nyo, With ngayon lang namin to nalalaman, itong mga kwentong to Racist And with in fairness to Jong, saludo ako sa pagiging mahusay mong character actor. Grabe Ay, to. salamat. Nakuha ko yung acting na yan. Pag nakikita ko nagagalit sa amin si Direk Chito. Si boss pa na yung Baka pag nakita yung magalit si Direk Chito sa amin. Speaking of your manager, kayong lahat yung honest lang dumating ba sa point na tatakot kayo sa manager niyo? Sobra. Umpisa pa lang po. Umpisa pa lang, well, kilala naman ng industry si Direk Chito. No? Nakita niyo naman siya. Yes. He's doing that kasi he's a professional. Professional siya eh. So, tinuro niya sa amin yun, kaya ganun siya sa amin. Itong naabot namin, ngayon namin naiintindihan kung bakit ganun siya kahigpit sa amin, kung bakit ganun nyo ginagawa sa amin. Hanggang ngayon, dala-dala namin yun. Yung pagiging professional, yung pagiging disiplinado. Pero alam mo si Direk Chito kasi komedyante eh. Stricto siya, totoo yun. Pero yung likod nun, pagtapos, naku, sobrang mamahalin mo siya kasi nga, siya eh, mapalatawa, makulit din. I mean, kumbaga, tsaka ang gusto ko, dahil si Direk Chito, siyempre nung time na yun, socially, ang naturo namin sa kanya kumain ng mga street food. Pinangatawanan nyo na yung, ano nyo? Oo, yung street boys. Street kumain ng boys. street food. Tinuruan namin siya kumain ng mga kwek-kwek, isaw, gano'n. Kumbaga, yung pagiging Social niya, oo. Talagang nakisama siya, dumebel siya sa amin nang bumaba siya. Kaya sabi ko talagang pero tinuruan din tayo kung paano maging sosyal. Chopstick. Pag wala siya, o-order kami sa mga mamahaling restaurant. Magugulat siya, magagalit. Ba't ang laki ng bill na Yun ang din ang Hindi, pero natatandaan niyo yun, tita, yung pinagpunta tayo sa Via Mariata, may mga table, may mga plates. Hoy, mamahalin Tapos, dyan. tinuturo Chopstick. nila yung sa amin kung paano paggamit ng mga Oh, yung mga wow. chopstick. Kasi Oo. siyempre, bago ng mga bata kami. Oo. So, kahit pa paano nagkaroon kami na idea, tinuruan kami ni boss kung paano gumamit. Di ba yung pag-soup, pag ganun daw? Ang galing. Tsaka pag alam po nila, pag alam mo, sobra ba? Pag alam nilang kay boss tayo, dati hindi nila, di ba yung, pag alam mo, may guessing tayo, di ba? Tapos, oy, wag kayo dyan, wag dyan. Hindi, kay ano po kami, kay Direk Chito, ay, yun siya sabi. Bigyan niya ito pagkain niya. Ganun po yung dating eh. Pag kami hawak ni Boss Chito Kumbaga eh. may perks. Yes. Tita Aster, ewan ko po kung nakapunta na kayo sa yung first oyster bar sa Via Mare sa Greenbelt. Oyster Yes, bar, yes. okay? Familiar ako doon, yes. Ito po bago pa lang ang street boys noon. So, imagine niyo po yung itsura namin. Oyster bar yun, di ba? Talagang red carpet. Oh, yes, Papasok yes, mo yung yes. mga nakasupal. Social yung place Papasok na po yun. kami naka-shorts. Rehearsal po. Galing rehearsal. Sabi nung waiter, saan kayo? Sabi niya, ay, Direk Chito. Okay, dito kayo. Kala magsusulisit tayo, no? Susulisit na basketball team. Pero yun nga, naturuan talaga kami ng, paano ba yun? Magpakatao. Inayos niya kami talaga eh. Binihisan niya kami. Tapos pinababali pa tayo. No? Tinuruan kami ng GMRC. Good manners and right conduct. Very important yon. At saka ang pinaka-importante nga, tulad ng sinabi niyo earlier, walang napariwara sa inyo. Di ba? Because if your passion for dancing, medyo special ko lang din si Jong. Nakatutuwa ang lahat dito sa unikaihan nito. Subaybayan kasi ng publiko yung anak mong si Sarina. Sobrang swerte lang na yung bata. Medyo talagang mabilis yung pick up, no? Kaya, matalino eh. Yes, pero kasi sa akin, Tita Asas, ano kasi, inspirasyon ko yung mga nagawa ko. Nagawa ko as street boys, as dancer, as host, as actor, as public servant. Sabi ko, sa mga bagay na yan, ginagalingan ko. Kaya nag-excel ako. Hindi ko rin pwedeng hindi ko galingan bilang tatay kasi mapapahiya ako. Yung iba, nagagawa ko ng tama, pero yung pagiging tatay, hindi. So, siguro ang pinaka-price na lang sa akin nung pandemic, ito eh. Natutukan ko yung bata eh. Diba, nag-quit ako sa Showtime, sa Your Face Sounds Familiar. Nag-quit ako para matutukan ko yung bata. Yun na lang yung pinaka-price ko. Kaya, siguro ganun yung kinalabasan. Hindi kasi ako naniniwala na, ay, swerte mo kasi meron kang anak na pag walang guidance, hindi magagawa yun. I agree with you, yes. So, kailangan pa rin ng guidance ng magulang. And of course, I'd like to congratulate you. Thank you for Kasi I think hindi lang siguro ako, maraming natutuwa sa inyong magtatay.
Thank Diba? you po, Tita. Ito, meron na rin tong anak na nasa showbiz na rin. Po, inaanak nyo po, inaanak. Kumari ko si... Itong problema, magkakasingilan. Ang laki na ng utang ko sa inaanak ko. Ay, Ice, di ba? Actually, kaya po ako nandito ngayon para... Hindi, biro lang. Ang probinsyano, Opo, sa Batang Quiapo. Ah, Yes, Batang Batang Quiapo. Quiapo. Actually, may Anong pakiramdam? Kasi yung, syempre, andito na yung anak mo, nasa showbiz na rin. Gusto talaga niya po dati pa. Nung time kasi, alam niya, mami niya, artista, si Bianca, tapos ako po, nag-aartista din. So, gusto niya talaga, kaya lang sabi ko sa kanya, siguro, bigyan mo lang ako ng pagkakataon, Ice, makagraduate ka lang. Kung ano yung gusto mo, bibigay natin sa'yo. Eh yun na nga, nakagraduate na nga. So, hiniling niya na kung pwede siya mag-artista. Hanggang sa, tagal din, kasi ilang beses siya nag-audition, eh. Hindi talaga siya napipili. One time, nagkwentuhan kami ni Direk Coco Martin na, wala lang, sabi ko, sa buhay, usap kami. Hanggang sa na-share ko nga din, si Ice gusto niya nga mag-celebrity, mag-artista. Nagulat ako. Sabi ko, Bong, tutuparin ko yung pangarap ng anak mo. Oh, Sabi niya sa wow. akin, bakit? Papasok ko sa Batang Quiapo. Hindi, I mean, wala akong ibig sabihin. Kasi sabi, magkaibigan tayo, kukwento ko lang sa'yo. Hindi, basta bukas, send mo sa akin yung number ng anak mo. Ang ginawa ko, hindi ko sinend. Kasi nahihiya ako eh. Ayokong kasi ng ganun. Yes, diba? yes. Bakit magkakilala kayo? Oo, parang nilalakad ko agad. Parang. Tapos bigla siyang nag-message. Nag-message siya, sabi niya, Bong, akin na yung number ng anak mo. So ako, paalam mo na ako siyempre sa nanay kung papayagan. Eventually kay Ice na rin. So hanggang sa pumayag, gusto niya, sabi ko, binigay ko na. So yun na, parang after ilang weeks, pinatawag na siya, ganyan. Natutuwa ako kasi hindi niya sinundan yung yapak namin. Ako, hindi siya naging komedyante, hindi siya dramatic actor. Kumbaga ito, character actor. Parang gusto ata sundan yung yapak nung Palagay ko, niya. mas nakuha niyang inspirasyon kayo. Which is sabi ko, maganda yun kasi ang character actor, mahaba ang buhay. Totoo ka. Kasi pag bida, minsan pag may bago, madali tayong Totoo. palitan eh. Sabi ko, at isang character actor, mahaba yung buhay. Mas maganda yan. Which is sobrang gustong-gusto niya. At mas magaling umarte sa'yo, ha? Ay, sobra po. Magaling. Sorry, ha? Totoo po. Ako yung Okay. nabibilib sa kanya. Magaling umarte. Bumabawi si Nina. Anak, ha? Wala na akong utang sa'yo. Anyways, hingin ko lang sa inyo, syempre, ang bawat isa sa inyo, mensahe nyo para sa lahat. Ang mensahe ko lang sa inyo, continue ang mga dreams nyo at ibigay nyo lang lahat ng mga gusto nyong gawin sa buhay, makukuha nyo lahat yan. Joey. Yes, Joey. Maraming salamat po sa lahat ng mga Natatawa yung manandito sa inyo. sumusuporta po sa amin. Serious, Sana lagi po kayo mag-iingat. Joseph? Sino ba kausap niyo? Ay, Sino ba? Sa mga fans. This is Joseph De Leon. First of all, magpapasalamat po kay Tita Esther for this Aster. Tita Aster. For this wonderful chance na magkasama-sama kami. First time. should be my Una po sa pleasure. inyo lahat. And pangalawa, yung concert po namin this coming Friday, November 8. And also, pasalamat po kami sa A-Team, kay Sir Ogie, and also to Direk Chito. Lahat po ng effort na pagkakataon, mabuo uli kami, which is before impossible na naging possible. Ito na po yung pinakahihintay namin lahat. for the very first time. For the very first time, yes. Like, dreams. Yung number one, tatak ng Street Boys na sayaw, dreams, talagang totoo. Walang imposible kapag ka meron kang isang totoong dream. Advice mo, Yes. lalo na sa mga Advice ko sa umiidolo sa lahat inyo. ng mga umiidolo sa Street Boys, basta, if you have the right direction to your life, maniwala ka lang, believe into yourself, you can do it, nothing is With possible. accent. Yes. Dubai accent. Wala. Dubai, walang accent. Okay. Sherwin. Hi, I'm Sherwin Ru and thank you kay Boss Chito, Ronyo at sa mga kuya ko sa guidance and respect. Bakit parang ayaw kang seryosohin ni Jong at saka ni Bong? Okay. I-text mo na lang. At tumayo ang inyong manager, di ba? I am Sherwin Ru and thank you Boss Chito at sa mga kuya ko sa guidance nila sa akin nung bago ako and respect. Yun yung natutunan ko sa kanila lahat. In love, brotherhood. At saan ka naka-based? London, Ontario. Wow. Canada. Wow. Chris? Yes, this is it guys on November 8,
Ito na po ang pinakihintay lang lahat ng supporters ng Street Boys. Ito na po, pinagsama-sama na po kami. November 8 guys, magkita-kita po tayo. Sigurado po ako mag-i-enjoy kayo. Yun po. Nico po, maraming salamat po Tita Aster sa interview nito at saka lalo po sa napakasarap na food. Thank you very much po. Pandan Asian Cafe. Pandan Asian Cafe. Thank you. At saka Hotbox. And Hotbox as Okay. well. Thank you very much. Tita Aster, Maynard. thank you so much. Nako, Sinas ko may- ng energy. And Mamu, maraming salamat sa inyong masarap na food sa Host with the Most. And November 8 po, 2024. This week na po yan. I-invite po namin kayo sa New Frontier Theater. And ticket will be available sa ticketnet.com. And this is directed by Direk Pao Valenciano. Wow! Yeah, 18 Production. Thank you so much sa inyo. And what else? Ito lang, sa merch po, yan. Ayan. Yan po. Sa, ano yung Uy, ang Team ganda ng Rebel. jacket, ha? So, ang maiiwan ko lang po sa inyo is what you think, you become. So, kahit ano pong isipin nyo sa sarili nyo, if you cannot do things like that, parang kung ano man yung gusto nyo gawin, sasabihin nyo agad sa sarili nyo na hindi nyo kaya, talo na kayo. So, yeah. Ako pala, wala. Sorry. Parang inaapi Wala niyo pa pala. si Nico. Ako, always choose to be kind and you'll always be right. Wow! Galing! And of course, Yeah. go ahead, Danilo. Tita, maraming salamat po ulit. Sa November 8 po, inuulit ko po. Sa November 8 sa... Jacket na pula, Street Boys. November 8 sa may... New Frontier. Sa New Frontier po, November 8. At makakabili po kayo ng mga tickets sa ticketnet.com po. And laban lang po tayo sa buhay. Yes. Tatatagan lang natin. Pa-sponsor po ng Memo Plus. Thank you po, Tita, pag-invite niyo sa amin. And also, siyempre, sa lahat ng mga dancers na umiidolo sa Street Boys. Kaya kami tumagal ng ganito dahil sa kailangan ng first respect. And siyempre, pagmamahal at yung focus sa grupo. Yun po ang magiging foundation. Kaya kami tumagal ng ganito. Thank you, Spencer. And of course, wow. Meron pala ako. The dancer, singer, actor, politician, host, ano pa ba? Father. Yes. Sabi ko, life is short, tita. So, kung ano yung pwede mong gawin, gawin mo na. Nakapag-invite na sila, no? So, gusto na lang namin pasalamatan lahat, mga taong sumuporta sa Street Boys since day one. Kaya namin naabot yung ganito dahil din po sa inyo. Kaya maraming salamat. And of course, since day one na yun, kasama kayo ron, Tita Aster, dahil alam namin, kapag nagbabasa ako ng dyaryo, binibuild up nyo rin kami nung nagsisimula kami. Kaya maraming salamat. You're most welcome. At ang masasabi ko lang, kung gusto nyong sumaya, mawala ang problema, manood kayo ng TikTok with Aster. And of course, ang aking kumpare, Sumaya. Tita, nasabi na nila lahat eh. Ako gusto kong magpasalamat sa kagrupo ko. Kasi hindi mangyayari itong November 8 na concert namin kung hindi dahil sa kanila din. Kasi lahat sila pumayag eh. at lumipad. Lumipad. pa lang may kasalanan. Okay. Kumbaga, dating kwentuhan, etong mangyayari na. Kaya Street Boys, maraming salamat sa effort. No. At sa mga bumili ng tickets, promise, hindi kayo magsisisi. Kumbaga sila hindi nagsising umuwi rito para paligayahin tayo. Which is, dodoblehin namin ang ligaya mga nandito ngayon. At sa mga hindi naman umiidolo sa amin, ito lang masasabi ko sa inyo. Please, bumili po kayo tickets. Manood po kayo ng concert namin. Sigurado po mag-enjoy kayo. At ang importante sa buhay, maging masaya tayo, huwag tayong mananapak ng tao. God bless you. Maraming salamat to Pandan Asian Cafe. Thank you so much to Alvin, Dennis, Roland, Chef Tatung, and of course, Carla and Ems. Maraming salamat. Ever Belena, Hello Glow, Beauty Derm, Eris Beauty Care, Aficionado by Joel Cruz, Doc Rob's Wellness Supplements. Thank you so much to RNA Events Specialist by Richie Ann, Asia Slashes, Sugar White by Sugar Mercado, Nesta Celia Salon for my hair and makeup, Gandang Rick Reyes, Most View from Japan, Memoy.ph, Silpal Joy Furnitures,
Maraming salamat Charles Solano of Solano Hotel, Colorete Clothing by Bebot Santos, Dr. M. Sevilla of Vine Aesthetics, Shinagawa LASIK and Aesthetics Center, Shinagawa Diagnostic and Preventive Care Center. Maraming salamat to Hotbox and of course Romeo Helven, Studio Manila, Tokyo Grill, Tomas Morato, Mesa, Tomas Morato, The Red Meat Shawarma. Maraming salamat, Chef John. God bless you all. Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa aking kababayan, si Direk Chito Ronyo. Maraming salamat, Winnie Mariano, at sa lahat, sa inyong lahat. At sa lahat ng mga supporters ng Street Boys. Hanggang sa muli, mga kaibigan, dito lamang po sa TikTok with Aster Amoyo. Huwag niyo pong kakaligtaan mag-subscribe, like, share, and hit the bell icon of TikTok with Aster Amoyo every Friday, 12 noon. Hanggang sa muli, dito lamang po sa TikTok with Aster Amoyo. Bye for now! Thank you! And God bless us all.